Ang ating ebanghelyo ngayong Martes, Abril 9, ay nagmula kay San Juan. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangan ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan nito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano po mangyayari yon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro ka pa man sa Israel, hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Pakatandaan mo, ang sinasabi namin ay nalalaman namin, at ang pinapatotohanan namin ay nasaksihan namin. Subalit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa ninyo mapapaniwalaan ang sasabihin ko tungkol sa mga bagay doon sa langit? Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang Anak ng Tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang Anak ng Tao upang sino man ang sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay nanggaling kay Brother Arnold Aviles. Mabuhay sa Espiritu. Sa Ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa atin na kailangan nating mabuhay sa Espiritu. Anong ibig sabihin ito? Ito ay nangangahulugan na hindi tayo dapat maging alipin ng ating mga makamundong pagnanasa, kundi mabuhay tayo ayon sa mga turo at gabay ng Espiritu. Ang mabuhay ayon sa Espiritu ay isang pananaw at pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Narito ang ilang mga paraan kung paano mabuhay ayon sa Espiritu. Una, pagtanggap sa Espiritu Santo. Mahalaga na tanggapin natin ang Espiritu Santo sa ating buhay bilang gabay at tagapayo. Ito ay nangyayari sa pamamagitan ng panalangin, pagsamba, at pagbasa ng salita ng Diyos. Pangalawa, panalangin. Mahalaga na magkaroon tayo ng malapit na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, gabay, at kapangyarihan upang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, pagsunod sa mga tungkulin at responsibilidad. Mahalaga na tuparin natin ang ating mga tungkulin at responsibilidad sa buhay, tulad ng pag-aalaga sa pamilya, pagsunod sa mga batas at pagtulong sa mga nangangailangan. Paano natin na ipapakita sa kapwa na tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu? Let us pray. Lord, grant me the grace to constantly look for you and eventually find you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.